Magandang araw, taong bayan. China, mayroong expose laban kay Jay Tariela. Hindi ko po sinasabi na ito ay Chinese government. Maaring ito po ay Chinese media. At hindi po ito tungkol sa unggoy. No? Ang unggoy po ay si Tariela lang. Hindi po ang buong Pilipino. Ito po, panoorin nyo. Some of the Philippines' tactics in the South China Sea today may have started in a Japanese classroom. In 2015, the Japan Coast Guard and Japan's National Graduate Institute for Policy Studies launched a master's program called MSP, the Maritime Safety and Security Policy Program. It selected promising young officers from Southeast Asian coast guards and brought them to Japan. There, they received training in Japan's legal framing, maritime policy, and tactical thinking backed by Japanese government funding. When we look at the list of students, we find a familiar name, Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela. He was part of MSP's first cohort. In 2021, he completed his doctorate in Advanced Policy Studies at GRIPS. And the title of his dissertation is telling, The Rise of the White Hulls in Southeast Asia, the Philippine Coast Guard Case. He may be a lower-ranking official, but he does more the dirty jobs Dirty than jobs. his sanctioned boss, Terrible. He began inviting Western journalists on board. Then came the choreography. Philippine vessels making risky cut-ins, staging provocations for the cameras. There are, you can't see here in the dark. Chinese Coast Guard ship jammed into the Philippines' starboard quarter. The moment the China Coast Guard responded with water cannons or moved them away, the journalists on board would push the same story, the Philippines as the victim. Even the fishermen became part of the script. A Philippine civilian group called Atin Ito repeatedly organized so-called fishing flotillas to Huangyan Island. They carried supplies and buoys, while repeatedly seeking confrontations with the China Coast Guard. Then Jay Tariela would turn the story upside down, accusing the China Coast Guard of intimidating and bullying Philippine civilian fishermen. This is his ICAD strategy in action. Label China illegal, subversive, aggressive, and deceptive. Then stage the footage to fit the labels. So, ayan po, illegal, coercive, aggressive, deceptive. Okay, baka pagkamalan na naman tayong pro-China nito. Ang mga Duterte po, naninindigan sa ating constitution na dapat independent policy. Kaya wala po kaming kinakampihan. Kami po ay pro-Philippines. Malinaw po yan. Palagi po naming sinasabi yan. Kaya lang, may mga problemang ginagawa ang ating administrasyon. I-wrap up lang natin itong kumbaga parang documentary ng Chinese media, no? Na noong 2015 pa pala si Tariela ay sumailalim sa isang training, no? Itong tinatawag na Institute for Policy Studies. Bakit kailangan pang mag-training tungkol sa polisiya? Meron na nga nasa constitution na nga eh. Independent policy ang dapat ipatupad ng ating gobyerno. Dito nga po sa training sa Japan, pumili sila ng mga selected promising young officer. At napili representative natin ay si Jay Tariela para sa MSP Maritime Safety and Security. So, kung iisipin nyo, pag-aaralan ninyo, yung Japan kumuha ng tagi-isang individual representative, mga selected young promising nga officer na yan. Diyan sa iba't ibang bansa ng South China Sea. Maliban sa China. No? O ano bang pinag-aralan nila ron? Anong training ang ginawa nila doon? Ang ginawa ba nila ay magkaisa tayo sa ating polisiya laban sa China. So ganito ang mga strategy, mga tactical thinking na gagawin natin. Yan ang pangunahing layunin niyan eh. Magkaisa, magtulong-tulong tayo laban sa China. Okay. Kung papansinin natin, noong panahon ni Noynoy, naagawan tayo ng teritoryo. Hindi na lingid yan sa kaalaman ng taong bayan.
O, wag natin sabihin na agawan tayo. Nawalan tayo ng karapatan na makapunta. Kahit man lang makapunta makalapit doon sa pinag-aagawang isla. Naagawan tayo sa madalit sabi. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, wala pong naagaw na kahit katiting na lupa, bato, o isla sa ating bansa. Wala pong naagaw. Pero nito pong panahon ni Bongbong Marcos, dahil nagkaganyan na naman, nagkainitan na naman, naagawan na po tayo ng teritoryo. Sabihin natin disputed island yan. O sinasabi naman na kasi ng mga dilawan, teritoryo natin yan. Naagawan po tayo. Dito po sa panahon ni Bongbong Marcos. Ito po yung report ng Manila Times. August 28, 2024 pa. 2024. Marcos loses Skoda. Ito po yung Skoda show. US, nowhere to help. Pinagmamalaki natin ng US, natutulong sa atin laban sa China. Pero, nung inagawa na tayo, wala namang US. Wala namang tulong na galing sa US. Ayan, nireport po ng The Manila Times. Kailangan ko i-pick up yung Manila Times kasi makamarcos po itong dyaryo na ito eh. Tignan nyo yung mga report nila ngayon. Pabor sa Marcos. At isinulat nga ito ni Rigoberto Tiglao. Eto, 2 years ago, Marcos government abandons Sabina Skoda Shoal to the Chinese. So ano nangyayari? Hindi ba kayo nagtataka? Sinasabi nila ipaglaban natin ang ating bansa, ipaglaban natin ang ating teritoryo. Huwag tayong pumayag diyan sa China. Pero, ang nangyayari, bakit tayo naaagawan? Sinasabihan nila ang Duterte administration, ipinagkanulo ang ating teritoryo, ibinenta ang ating teritoryo. Hindi ipinaglaban ang Pilipinas. Pero sa totoong buhay, wala naman naagaw sa ating teritoryo. Hindi ba kayo nagtataka niyan, mga anti-China? At sinasabi pa ng Chinese media, ang tawag kay Jay Tariela ay gumagawa ng dirty jobs at ang boss niya ay si Teodoro. Pero nagtataka ako, si Jay Tariela ay isang spokesperson lang. Kung mataas yung kanyang pinag-aralan tungkol sa policy studies, maritime safety and security, bakit spokesperson lang siya? At dito po sa tinatawag na Coast Guard nga, ang chief dito, yung pinaka-commander ay si Admiral Ronnie Hill L. Gaban. Admiral Gaban. Bakit hindi ginawang commander si Jay Tariela ng Coast Guard? Ang posisyon lang po ni Jay Tariela, Jay Tariela is the spokesperson for the Philippine Coast Guard on the West Philippine Sea and the Deputy Commander of the Maritime Security Law Enforcement Command or MARSLEC. Hindi po siya chief. Siya po ay deputy lang. Hindi po siya commander. Deputy lang. Ang pinaka-commander po ito. Ang pinaka-commander ay si Vice Admiral Allen J. Dalangin, PCG. Ang pinaka-commander po ng MARSLEC, yung Maritime Security Law Enforcement Command. Siya ay deputy lang. Bakit ganyan lang yung kanyang posisyon? At kilala ba natin ito? Yung commander na ito ng MARSLEC? Kilala nyo ba yung commander ng Coast Guard? Hindi. Ang kilala lang natin si Jay Tariela. Di ba? Parang ganito yan, yung PCO, yung secretary doon, kilala nyo ba? Hindi. Ang kilala lang natin ay si Yusek Claire Castro. Pero yung secretary, yung iba kilala niyan. Ako hindi ko kilala eh.
or nakalimutan ko na. Hindi sikat. Ang sikat, yung USEC. Bakit ganon? Ha? Ito, parehas po ito ng trabaho. Si Jay Tariela at si Claire Castro. Ano ginagawa ni Claire Castro? Magsinungaling, maghasik ng fake news. Ha? Mambara, mambutata. Yan po ang trabaho ni Claire Castro Hindi po naiiba. Hindi po nalalayo sa trabaho ni Tariela. Na kaya po siya nag-training doon sa Japan. Kaya tinraining niya ng Japan. Ang duda ko para gumawa, magsagawa ng mga propaganda laban sa China. Sinasabi nga ng Chinese media sa kanilang documentary, no? Nag-iimbita ng Western journalist. Bakit? Ba't nag-iimbita? Kung magpapatrolya ka lang naman, bakit mo kailangan mag-imbita? Kasi nga, mayroong ginagawang choreography. Sabi ng napanood natin. At papasok na rito yung script. May script. Bakit may script? Ang propaganda po, may script talaga yan At ginamit pa yung fisherman dito sa atin ito. Nangunguna dyan si Risa Hontiveros. Tapos, babalik ta rin ni Jay Tariela ang istorya. Ang China raw ang nambubuli. Again, hindi ko pinagtatanggol ang China. Pero maraming katanungan At marami tayong pagtataka na dapat malaman natin yung katotohanan. At panghuli, ang ginagawa ay illegal, coercive, aggressive, and deceptive. Ano po yung deceptive? Pandaraya. Sino nagiging biktima dito? Tayo. Galit daw sila sa China, pero recently, nakikipag-ugnayan na raw sa China. Hindi mo rin maintindihan ng Amerika, kinakalaban nila ang China, pero si Donald Trump, patuloy na nakikipag-meeting kay Xi Jinping. Hindi ba kayo nagtataka dyan? Hindi kayo nagtataka? Ganito kasi yan no? Maaring si Bongbong Marcos kailangan ng mangutang kay Xi Jinping sa China, kaya nakikipag-ugnayan na. Pero nakaraan, galit na galit sa China. Ang daming pinagsasabi ng mga bataan niya, pati siya. So, dito kasi, kapag may pinag-aagawang, marami na atang pinag-aagawang isla, no? Kapag disputed, sinasabi natin, teritoryo natin yan, atin yan. Okay lang yan. Pero papayag ba yung ibang bansa, gaya ng Brunei, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Japan, hindi sila papayag. Ang sasabihin nila, hindi, amin yan. Lalo naman ang China. Ngayon, sino ang pinakamalakas, pinakamakapangyarihan, mayaman sa buong Asia? Ang China na, dati ang Japan. China na rin ang pinakamayaman, dati ang Japan. So, ang ginagawa ng China, continuously, 24/7, yung kanilang patrolya, at pag may doon sa pinag-aagawang isla, hindi kayo pwedeng lumapit dyan. Hindi sa inyo yan. Maraming nagkiklaim dyan. Yan ang stand ng China. So, sino may control ng mga pinag-aagawang isla? Ang China. Yan ang ayaw ng Amerika. Hindi sila makaepal Naintindihan nyo? Yan yung mga strategic place na kailangan ng Amerika kapag digmaan na. Kaya ano ginagawa ng Amerika? Propaganda. Black propaganda. Gumagastos sila dito. Sa halip na itulong ito sa mga homeless na mga American citizen, mga Amerikano sa Amerika, na ipagpagawa sila ng bahay dito ginagastos yung pera ng US government sa paggawa ng mga black propaganda.
Dahil walang epal, hindi maka-epal ang US. Ang China ang may control diyan sa mga disputed island na yan. Nagsasagawa na lang sila to demonize China. Kaya yan yung maririnig mo sa mga Duterte at sa mga DDS. Ayaw naming i-demonize ang China. Kayo na lang. Kasi alam namin na nagiging tuta lang sila. Nagpapakatuta lang sila sa Amerika. Alam namin, ang nagpapakilos dyan, Amerika. Ngayon, marami naman na talaga namang matatalinong masasabi na anti-China, na graduate pa ng UP, PUP, graduate ng Ateneo. Kung makapagsalita, hindi nila alam, tinatanga lang sila ng kagaya ni Tariela. Tinatanga lang kayo. Hindi nyo pa rin malaman. Tingnan nyo yung panahon ni Pangulong Duterte. Noong panahon ni Noynoy, hindi makalapit. Kahit sinong Pilipino doon sa isla na pinag-aagawan. Pero nung panahon ni Duterte, di ba nakapaglayag ang mga mangingisda? Nakakapangisda? Dito na sa panahon ni Bongbong Marcos, wala na. Dahil nakipag-gitgita na naman tayo, hinarang na naman yung mga mangingisda natin. Ano ginawa ni Bongbong Marcos? Binigyan ng ayuda. Binigyan. Pinapunta yung mga congressman niya sa mga mangingisda. Masama ang loob ng mga mangingisda. Band-aid solution lang ito Walang kwenta ito. Pang-uuto lang sa mga mangingisda yan Pang-uuto lang. Bakit bigla nagkakaroon ng budget para ayudahan ang mga mangingisda? Pampahupa lang din yan. Pero barya lang po yung pinamudmud dyan sa natatanggap nila sa US government. Barya lang. So, ganyan po ang kalakaran dyan. Si Jake Tariela, nag-aral pala ito ng policy studies, maritime safety and security para kalabanin ang China. Mali po 'yun. Wala po 'yun sa ating konstitusyon. Independent policy po yung nakasulat sa ating konstitusyon. Kaya dapat yung sarili lang nating pulisiya at hindi tayo dapat makikialam sa away ng US at ng China. Yan lang naman yan Yan lang ugat niyan Yung girian dyan sa West Philippine Sea. Yung China versus US, yan yung ugat niyan. Ang Japan naman, aliado ng US, kaya nagsasagawa din sila ng mga hakbangin kontra China. Okay, hanggang dito lamang po sa ngayon. See you next time. Bye-bye.